Yo, what's up everyone? So ngayon magkakaroon na tayo ng walkthrough at guide para sa pagsasagot natin ng Korea Visa Application Form. Let's go! Okay, so let's start. So ngayon nandito tayo sa mismong website ng Embassy of the Republic of Korea in the Republic of the Philippines. So ito yung official website nila at dito natin ma-download yung Visa Application Form. So ito yung download natin in document type. So download natin. So after ma-download, open na natin siya. Yan. So pag na-open na natin siya, meron siyang, makikita niya meron siyang 5 pages. Yan, 5 pages. Kaso medyo may problema dito. So try na natin. Enable natin yung editing. So ito yung nagiging problema. Kanina 5 pages lang siya. Tapos nung mag-edit na tayo, ito na siya. Naging 8 pages na. So yan siya. May mga nagkaroon ng blanco. Yan. So yung 5 pages naging 8 pages. So may hirapan tayo pagka ganito. Kasi hindi na siya 5 pages. So may nakalagay sa mismong document na 5 pages. Ayun o. Second page na to, pero yung second page nandito sa third page. So ginawan ko siya ng paraan. Gumawa ko ng paraan. Inayos ko yung mga formats, yung mga spacing, lahat-lahat, yung mga tables, para ma-maintain yung 5 pages. Kasi tulad nito, itong guhit na to napunta na dito, tumama na sa ibang letters, sa ibang words. So meron akong ginawang bago, inayos ko siya, pero ito pa rin yan. So inayos ko lang yung mga spacing, ito yung mga grammar, yung mga paragraph. So close na natin to. Pakita ko na sa inyo itong ginawa ko. Yan. So itong ginawa ko, check nyo siya, 5 pages lang ito. 5 pages. So na-maintain natin. So wala siyang blanco. Tignan nyo. Wait. Yan, wala siyang blanco. 5 pages lang. Etong mismong file na to, itong document na to, ito mismo ipinasa ko sa W Express. At ito yung application form na na-approve ng Korean Embassy. So approved visa tong form na to. I-upload ko to tapos ibibigay ko rin sa inyo yung link para dito sa file na to. Kaya ito na lang yung gamitin nyo na document para mas madaling mag-edit. So start na tayo. Zoom ko lang ng konti. Itong visa application form na to ay revised noong 2022. So syempre dito man tayo sa instructions, how to fill out this form. The applicant must fill out this form completely and correctly. The applicant must write in black letters either in English or Korean. So black letters, ibig sabihin printed or all capitals. So big letters lahat. For multiple choice questions, the applicant must check all that apply. So maglalagay lang tayo ng check pagka multiple choice. And if the applicant selects other, please provide more information in the given space. So kung sinugot mo ay others sa mga tanong dito, ina-type mo kung ano yung other na yun. So start tayo sa first section. Section number 1, personal details. So dito meron tayong makikitang table na to. Hindi naman siya masabing space kasi may nakalagay. So ito ay para sa photo or yung picture mo na passport size. So hindi mo to lalagyan ng picture ngayon na mismo dahil lalagyan mo siya ng actual na picture, didikitan mo siya. So sakto dyan yung passport size na picture mo. I-print mo siya ng ganito, saka mo didikitan. Yung picture hindi kailangan lagyan ng pangalan sa likod. So hindi siya tulad ng Japan. Sa Japan kasi kailangan mo sulatan yung mismong picture, yung printed picture bago may ticket. So dito sa Korea hindi na kailangan. At take note pala, reminder, bago kayo mag-start, lagi nyo double check yung mismong document. Dapat kasi ay A4 yung size. So punta kayo sa layout, check nyo size, dapat nasa A4. So A4 na naman to, kailangan nyo lang i-double check.
So kailangan lahat na ipapasa yung documents sa Korean visa application nyo dapat ay naka A4 size. Continue tayo. After dito sa personal details, after nyo magdikit ng photo or ng picture ninyo, so dito meron tayong family name, tatype lang natin yung apelido, given names, yung first name niyo or kung may second name kayo, at tandaan nyo rin pala na gagamitin yung font. So font style nyo ay Arial, at yung size ang ginamit ko dito ay 11. So maganda na siyang tignan, maayos, hindi siya mukhang sobrang laki, at i-binold ko siya or naka-bold. Ito, pindutin nyo itong bold para emphasize pero hindi sobrang laki, para kita lang siya among the others na nakasulat. So family name, apelido, given name, ito naman kaya NA nilagay ko, ibig sabihin kasi nito ay Chinese name, so wala naman akong Chinese name. Sex, check natin yung male. Tapos date of birth, lagay nyo lang date of birth nyo na ganito yung format. Year, month, tapos day. So country of birth, Philippines. Nationality, Filipino. National identity number, kung meron ka ng national ID, lagay mo na dito yung number. At para pala dito, sa paglalagay ng check, dahil ito ay symbol, yung iba alam na to kung paano gawin, pero yung iba hindi pa alam kung saan to hanapin. So kung gusto mong ganito yung check mo, hanapin mo siya dito. Insert, symbol, tapos, ayan, nandito na kasi siya dahil ginamit ko siya kanina. So, kung wala pa dyan, more symbols, tapos dito ka sa may font, hanapin mo yung wingdings, at sa may bandang baba, scroll down mo to. Ito siya. So, pag in-insert mo, andyan na siya. Pwede mo na lang i-copy mo na lang. Pero kung ayaw mo siyang i-copy, pwede mo siyang lagyan ng sariling key or button, sariling shortcut key. So ang gagawin mo, pindutin mo siya, autocorrect, tapos automatic na dito na siya nakatapat sa replace. Tatype mo na lang yung kung anong button siya or kung anong itatype mo para lumabas yung check symbol. So pwede nating ilagay, ito na lang nalagay ito, /check, tapos add, okay, tapos close natin. So try natin. Dito na lang. So Filipino, yan na. /check, check, tapos space. Space lang, hindi mo i-enter, space lang. Oh. So ganun lang yung gagawin. So after ng personal details, meron tayo dito sa baba. Has the applicant ever used any other names to enter or depart Korea? So, chinek ko dito, no. So, kung meron ka ibang ginamit na pangalan noon sa Korea, lagay mo family name mo at yung given name. So, NA lang kapag ka wala kang ilalagay na detail, kung wala kang itatype, NA lang ilalagay natin. N/A. Next, is the applicant a citizen of more than one country? No, chinek ko. So kung yes, ang sagot mo, itatype mo dito kung anong country. Next section, number 2, details of visa application. 2.1, period of stay, long or short term. So kung over 90 days, long term yon, pero kami ay less than 90 days lang. So chinek namin dito ay short term. Tapos 2.2, status of stay. Ito yung mismong code natin. Copyin nyo na lang to. C39 tourist. After nyan, yung next na table for official use only. So, immigration officer na miling bahala dyan. Next section, section number 3, passport information. Passport type, regular lang. Passport number, lagay nyo lang yung number ng passport nyo dito. Country of passport, Philippines. Place of issue, so DFA Dasmariñas nilagay ko dahil dun siya nakuha. Date of issue, kung kailan mo siya nakuha, at yung date of expiry. So lahat naman yan nakalagay sa mismong passport ninyo, so copyin nyo na lang. Next, does the applicant have any other valid passport? So chinek ko ay no. Next, nakalagay na dito sa akin NA dahil ito nga siya, nag-no ako dito. Kung yes naman, kung meron ka pang ibang passport,
So lagay mo dito yes, tapos kung anong type ng passport yon. So ganun din, lagay mo rin passport number mo, country, at yung date of expiry. So sa akin NA dahil isa lang naman passport ko. Next natin, section number 4, contact information. 4.1, country, home address of the applicant. So nilagay mo yung full address mo, yung whole address. So for example dito, house number, tapos kung meron kayong building name or road or street, tapos barangay, then yung province or yung municipal, city, then province, then Philippines. Kumpletuhin nyo na. Kung gusto nyo ilagay yung postal code, okay lang, pero hindi ko na siya nilagay. Then current residential address, please write the current address if different from above. So kung nakatira ka sa ibang lugar sa ngayon, ilalagay mo yung kumpletong address din, pero NA na lang nilagay ko. So para iwas conflict, NA na lang. Then next, cellphone number. Lalagay natin lagi itong code natin sa Philippines na +63, tapos yung cellphone number mo na. Telephone number, NA, then email. Ito yung email ko dahil hindi nakasya doon, pwede naman dito. So kahit na yung email mo ay naka small letters lang, kailangan mo siyang i-type dito ng all capitals. Okay? So ito email address ko. Then emergency contact information, full name in English. So lalagyan mo na yung full name ng emergency contact information mo, then country of residence, tapos cellphone number niya, tapos relationship dun sa taong yun. So for example, nakalagay kasi sa akin dito ay yung girlfriend ko, so nilagay ko sa relationship ay partner. So marital status and family details. Number 5, current marital status, single. Chinek ko single. Then if married, so ilalagay mo yung personal information ng spouse mo kung married na. Kung chinek mo dito single, lahat to NA. Pero kung married, lagay mo na lang lahat ng hinihingi dito. Then does the applicant have children? Kung may anak ka na, or kung wala, yan, ilagay ko no. Then education. Number 6, what is the highest degree or level of education the applicant has completed? So check nyo lang dito kung ano yung nararapat or yung tama. So bachelor's degree lang ako, chinek ko bachelor's degree. Then name of school, lagay nyo. Ito rin pala, ginawan ko siya ng sariling text box kasi medyo pangit din yung sa original na format. So medyo mahirap, hindi maganda. So ginawan ko siya ng sariling text box. I-edit nyo na lang to. So name of school, yan, nilagay ko school ko, college, then yung address of school. Then next, page 3 na tayo. After ng school, number 7, employment. So employment, current personal circumstances, so nilagay ko employed. Then employment details, name of company, so company name, lagay nyo dito yung complete na company name, then yung position mo, at yung complete address. So kakalimutan yung province, then yung Philippines, at telephone number. So pag naglalagay ka ng telephone number, huwag nyo kakalimutan yung area code. Next, number 8, details of visit. So purpose of visit to Korea. So tourism lang. Chinek yung tourism, so check nyo lang kung anong purpose nyo. Then intended period of stay, 5 days, nilagay ko. Intended date of entry, so nilagay ko June 28. Then address in Korea including hotels. So dito yung lalagay mo address ko sa mag-stay. So ito yung nilagay ko. Ito yung complete address ng hotel na ibobook namin. Yan. Ito yung name ng hotel, tapos yung address, nilagay ko na pati yung postal code. So nakalagay lang kasi dito address in Korea, pero nilagay ko na mismo yung name. So lahat kinumpleto ko na. Then yung contact number nung hotel, huwag kakalimutan yung area code.
Next, has the applicant traveled to Korea in the last 5 years? So no, first time naming mag-Korea ngayon. Purpose of visit, yan. So nakanong ako dito, kaya NA. So kung nag-guess kayo dito, lagyan mo lang yung purpose of visit nyo noon sa Korea at yung period of stay ninyo. So last, has the applicant traveled outside his or her country of residence, including to Korea, in the last 5 years? So in the last 5 years, nakapag-Japan kami, kaya nilagyan namin dito ay yes. So nabura yung check dito. Yan gagamitin na natin ngayon. So di ko alam ba't nabura yung check. So gamitin natin yung ginawa natin kanina. Check, space. Ooh. Wow. Stig. So check natin yung yes, then name of country, Japan, tapos purpose of visit, tourism, tapos yung length of stay na namin sa Japan. So huwag kakalimutan itong mga format ha, year, month, day. Next page, page number 4. Does the applicant have any family members staying in Korea? So no. Hindi ko alam bakit nakabura. Hindi ko alam bakit nakabura yung mga naka-check dito. Pero may mga check to ha. So gamitin ulit natin. Check. Space. Ooh, so no ka rito, kailangan mo ng NA, pero kung nag-check ka dito dahil may kamag-anak ka sa Korea, lagay mo yung details na hinihingi. Next, is the applicant traveling to Korea with any family members? So no. Wala akong kasamang family member. Tapos, next kong isinulat ay NA na. Pero kung nag-guess ka, may kasama kang kapamilya papunta dun sa Korea. So, lagyan mo yung details dyan. Next, details of invitation. Is there anyone inviting the applicant for the visa? So, chinek ko ay no. Next, name of the inviting person. Dahil nakano ako, NA ko na to. NA ko na rin to, NA ko na to, pati to. So, kung kayo ay nag-yes, ilalagay nyo yung name nung nag-invite sa inyo at yung iba pang details dito. So, bukod dito sa mga details na to, kailangan nyo ring maglagay ng, or kailangan nyo ring magsama ng invitation letter, as in letter talaga, na naka-Korean language or nakasulat in Korean. So, binanggit ko na rin to dun sa unang tutorial natin. Next, section number 10, funding details. So, estimated travel costs in US dollars. So, nilagay lang namin $800 or less than 50k lang to. So, bahala kayo kung ilan yung estimated ninyo. Next question, who will pay for the applicant's travel-related expenses? Any relevant person including the applicant and or organization. So, name of the person or organization. So, nilagay ko lang myself dahil ako lang naman yung gastos para sa sarili ko. Relation to the applicant, NA. Kasi sarili mo yan. Pero kung iba yung nilagay mo, lagay mo dito kung anong relationship ninyo. Type of support, financial support. Contact number mong sarili kasi sa'yo naman yan. Then, next, assistance with this form. So, tinatanong lang dito kung did the applicant receive assistance in completing this form? So, no. So, kung may tumulong sa inyo dito sa pagsagot ng visa form na to, ilagay nyo. Kung wala, check nyo lang yung no. Then, type nyo na lang NA sa mga to. Then, last page. Ito na yung huling page dapat natin, page 5. So, page 5 to. So, yung unang part ay mga notices or yung mga reminders lang. So, nakalagay lang dyan na kung kailangan mo ng extra sheet of paper para sa mga documents or yung mga evidences para supporting nito, pwede kang maglagay. So, kung hindi naman, okay lang. So, reminders lang yan. Skip na natin. So, hindi ka naman siguro magsisinungaling dito. So, huwag ka na magsinungaling sa mga forms na i-fill up mo. So, delikado, risky, mas kakabahan ka. Kasi syempre, nagsinungaling ka sa forms. So, sa application mo, meron kong nilagay na hindi totoo. So, mahirap yan. Huwag ka na magsinungaling dito. So, next, declaration. Ito na yung last section, date of application natin. Huwag kakalimutan yung format. Mauuna yung year, tapos month, tapos yung day.
Then next ay yung applicant name. So lagay mo yung full name mo, printed, laging na capital tayo buong pag-fill up natin. Baka dito ka pa magkamali. So printed lahat ha, lalo dito sa pangalan mo. Full name at sa signature, blanco lang. Huwag ka maglalagay ng e-signature, bawal e-signature dahil ikaw mismo magsusulat gamit yung ballpen. Ikaw mismo pipirma. So kailangan dyan ay wet signature. Ito na yung last part. So ito na yung dulo nung 5 pages na visa application form natin. So bago nyo siya dalihin sa W Express or sa KVAP, sa visa application centers, i-triple check ninyo lahat. So triple check ninyo yung mga chinikan ninyo, yung spelling ninyo, kung meron bang hindi naka-capital letter. Kaya dapat pindutin nyo na yung caps lock para lahat capitals na. Meron kang nalimutan na number sa cellphone or sa date. So triple check ninyo. Huwag nyo kakalimutang i-review. Hanggang sa pinrint nyo siya, kahit ipinrint nyo na siya, yung mismong printed, i-review nyo pa rin. So baka meron pa rin kayong overlook or nalagpasan. Okay, so hanggang dito lang yung tutorial natin para sa pag-fill up ng Korean visa application form. Ilalagay ko na lang din yung link para sa file na to ha. I-upload ko siya tapos i-download nyo na lang tong file na ginawa ko dahil yung document nga na original medyo sira. Okay, so yun lang. Good luck. Sana makapasa rin kayo.